Kung ito lang sa panahon ni Tatay Duterte na nangyari itong balikbayan boxes, matagal na pong nasa Malacanang ako. Baka pinatawag na ako sa Malacanang ni Tatay Digong para solusyonan tong problema sa balikbayan boxes. Chairman po ng OFW Assistance Advocates, sulit Duterte tayo. Nalulungkot lang ako dahil sa tagal na ng panahon na mula nang umuwi ako ng Pilipinas, na lumapit dito sa administrasyon na to, wala pong naibigay na itulong sa aming mga OFW about sa problema namin sa mga balikbayan boxes. Kaya sa lahat po ng mga taga-panood ninyo, please, vote straight to the Duterte. Dahil, wala nasaan yung action nila? Talamak na po yung problema namin sa balikbayan boxes scam, pero nasaan yung administrasyon? Wala po yung administrasyon ngayon. Tinutulungan ba kaming mga OFW? Wala pong gustong tumulong sa amin. Hanggang pabalik-balik na lang ako ng Senado, Congress, Bureau of Custom, wala pong nangyayari. Until now, plano na lang nilang i-donate sa DMW at si DMW na lang yung mag-contribute para sa mga OFW natin. Kaya sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating mga vloggers, solid DDS, bumuto po tayo ng totoong may malasakit sa kapwa natin Pilipino at totoong may malasakit sa OFW. Huwag po tayong masisilaw dun sa 1,000 na ibibigay sa iyo, 10,000 ibibigay sa iyo, tapos pag nanalo, hindi mo na kayang lalapitan. Hindi kagaya nung pag bumuto ka nung straight talaga doon sa tao na walang ginawa kundi tumulong sa ating mga kapwa Pilipino at kapwa OFW. Kaya panawagan sa inyo, uulitin ko ulit ha, panawagan sa inyo, vote straight tayo para sa ating Pilipinas, para ibalik ulit natin yung pagbabago. Kasi ngayon talamak na pati OFW biktima na rin. Kung ito lang sa panahon ni Tatay Duterte na nangyari itong balikbayan boxes, matagal na pong nasa Malacanang ako. Baka pinatawag na ako sa Malacanang ni Tatay Digong para solusyonan tong problema sa balikbayan boxes. Yun lang. Meron bang gustong mga magtanong sa inyo? Wala pa rin until now Hindi pa rin natapos yung problema sa balikbayan boxes Hanggang ngayon, plano ng Bureau of Custom, i-donate na lang sa DMW, tapos si DMW na lang ang mag-asikaso para ma-forward to sa mga OFW natin at sa pamilya ng OFW. Yes, sir. Ano po ba yung, sir, pagkakaiba po ng Administrasyong Marcos at saka ng Duterte? And nangyari din po ba ito, yung mga ganitong problema po ng mga kababayan natin, mga OFW, nung panahon po ni Tatay Digong? Wala akong naranasan sa tagal ko. 13 years na kasi akong OFW advocates, leader. Wala akong naranasan na may lumapit sa akin na napakaraming balikbayan boxes issue. Kasi gaya ng sabi ko, kung ito sa panahon lang ng ating mahal na Tatay Duterte, matagal na pong tapos to. Actually po, yung mga bagahe po ng mga OFW, hindi po biro to ha. Ang iba po, umabot na po ng 2 taong mahigit. Mayroon din akong hawak, magta-3 taon na mahigit. Kaya ang panawagan ko sana sa Legislative at sa Senado, sana naman po simulan nyo na yung investigasyon para sa balikbayan boxes dahil gusto naming mga OFW matuldukan nito ang problema na to. Ayaw namin na magiging practice ito na okay lang palang i-abandona kasi i-auction naman ni Custom. Pagkatapos ng i-auction ni Custom, pwedeng i-donate ni Custom sa DMW. Ayaw naming maging practice ito. Ayaw ko to na maging practice. Kaya nga gusto ko magkaroon ng investigasyon sa Senado, Congress, para gumawa sila ng panibagong batas o bagong batas para proteksyon sa mga balikbayan boxes ng mga bawat OFW. Dahil unang-una, pinaghirapan po namin yan. Pinaghirapan po ng OFW yan. Hindi po biro yan. Na sa loob ng 2 taon, pinag-iipunan po yan ng OFW. Sir,
Meron na po ba kayong mga senador na nilapitan dito po sa problema po na ito? Actually- at sila ba'y tumatakbo ngayon? Actually, napakarami po. At abangan nyo yan sa Jeff OFW Moto Vlogs. Maglalabas ako ng hinaing ko, karapatan naman natin yon. Lahat ng nilapitan ko na hindi umaksyon, please lang. Huwag nyo na pong ibuto. Babanggitin ko po lahat ng mga pangalan yan at hindi lang kasi may mga papel po ako. Ako po ang gumawa ng mga letter mismo at dinadala ko sa Senado, sa ilang senador natin, dinadala ko doon. At pinapapirma ko po. Pero ano ginagawa nila? May action ba silang ginagawa? Wala. Until now, wala po silang ginagawang action. Sa panig po sir ng inyo pong grupo, wala po ba kayong binuong party list na ngayon para discuss? Actually, nung dumating ako last year, plano ko talaga ng OFW Assistance Party List. Ang problema, nung nagpunta na ako sa COMELEC, sa head office natin ng COMELEC, is hindi na ako umabot sa pagpa-file ng mga papers para makapag-apply ako ng OFW party list ko. Kaya Meron na yata sir yun, kahapon nandito sila eh. no choice na po ako. Kaya ang ginawa ko na lang is mahaba pa naman eh. May mga ilang taon pa naman. So sa 2028, bago mag 2028, asikasuhin ko na po yung OFW Assistance Party List. Kasi yung OFW Party List kasi ilang bis na ako lumapit eh. Pero pati Congress ayaw nilang umaksyon. Ang masakit lang, gagamitin nila yung pangalan ng OFW. Wala naman silang ginagawang action para sa mga OFW. Di ba? Tapos gagamitin mo yung 3 letra na OFW. Hindi ka naman uma-action sa OFW. For what? Kaya nakikiusap po ako sa mga party list na gumagamit sa mga pangalan ng OFW. Parang awa nyo naman. Huwag naman kayong nagkukunwari na tumutulong sa OFW para sa pangsarili nyo. Ang kailangan po naming OFW action, may malasakit at totoong tagapagtanggol ng OFW. Sir, okay lang daw po ba pangalanan nyo yung mga hindi dapat iboto? Even sa Congress daw po. Unang-una, yung gumagamit ng sa Congress, yung gumagamit ng pangalan na OFW. Dahil ilang beses na akong lumapit sa OFW party list, wala po silang ginagawang action. So dapat huwag na ibuto. Dapat. Sa Senator daw po, sir. Sa Senator, hindi ko pa masyadong yung mga listahan, pero nasa akin kasi lahat. Lahat kasi bawat punta ko kasi sa Senado, gumagawa ako ng letter at pinapapipirmahan ko po yun sa kanila. Pinapareceive ko po sa kanila. Abangan nyo po yan. At Good morning po sa ating first viewer. May audio na po ba tayo? So, abangan nyo po at ilalabas ko rin po yan sa Facebook ko yan. Samantalang Sir po, Onyok, hello. pag kay Alice Good Go, morning kay Sir Onyok Lakot. kinabukasan, naglabas ng resolusyon, kinabukasan, may hearing na. Content, Kaya Senado, Congress, puro na lang kayo, Alice Go, Alice Go. 2019. Sana naman po yung mga tinatawag ninyo mga bagong bayan, mga OFW, sana naman po bigyan nyo ng aksyon. Bigyan nyo naman ng pansin, hindi na lang kayo puro Alice Go. Mga coastal cleanups. And then nakipag-partner tayo dati sa DNR. Nasubukan nyo rin po ba dati Through kay Sir Rapi sa Pabuati? administration po ni Dalawang beses po. Secretary Ano po yung Simato. naging tugon niya po? Or, Sila Yung unang lapit ko sa kanya, nabigyan naman ng konting action. Ayan, sila po yung Pangalawa, pangatlo, partner sa DNR ng wala na rin po until now. program po nila regarding po sa Manila Bay Rehabilitation, Kaya nakakalungkot mga coastal sa cleanup. buhay naming mga OFW. So ngayon, dito po ulit tayo sa Manila para hindi na po tayo makalayo access na sa po or ilang OFW na po ang nawawala ating lugar. Malikpain access po hindi nakarating. Napakarami po. Mayroon tayong Kuwait,
Kuwait, mayroon tayong Saudi, mayroon tayong Watching Dubai, mayroon from- tayong Qatar, mayroon tayong Oman. Hello kay Ate Vlog. Ayan. Shout out to you there. And Tol. Sir Onyok, thank you so much for dropping by. No? And shout out to our silent viewers as well. And recap lang tayo mga kababayan as of yesterday based po sa Ang record ng comment. kinakatwiran Meron kasi pong nila, 17 ang na mga kinakatwiran nitong mga aspiring, senatorial local ang forwarder nag-file natin kahapon. dito o yung At consignee mayroon na ding tinatawag 15 o na mga logistic party list. So hopefully ngayong na araw hindi ay nagbabayad ng naman yung iba pang mga tama dates, o hindi no? nagbabayad yung cargo far, company sa abroad. Kaya mga personality yun yung na ang nagiging was, problema. Ang katwiran ko naman dito, unang-una, Francis Tolentino, no, re-electionist. as per to the Tapos DTI, si Department mga of Trade and concentrators Industry, din na nag-file for sila po senator. yung nakasulat doon. And Kagaya then niyan, meron ding mga Blue Bridge, nagbabalik ang nakasulat yung sa abroad, dating presidente noong sa Kuwait. 2022. ang nakasulat naman dito sa Pilipinas Montemayor. is Ayan, so yung susubukan daw niya ulit na mag ibahin na lang natin yung pangalan. takbo. Imlab. Takbong senador ngayong So silang dalawa na yon ang nakaregister sa DTI. Party list naman ay kahapon dito yung bayan muna at meron silang program nga dito kahapon na meron silang mga Yes po. speech no dito. Pero- Marami po silang dalang mga Isang box banner, mo nagkakahalaga ng mga 50,000. bandera. Magkaroon ka man ng insurance, Oo, babayaran ka ngayong mga mga 10,000 pesos lang. Ang It is sayang naman. natin ay si Doc Lisa, no? Oh, tama po, tama. Ng COC for Dr. Willie Ong, tsaka si Amy Marcos. Senadora Amy Marcos yung magpa-file. At nandito na nga po yung mga supporters nila sa likod. Meron silang program doon. At sa Manila naman ang magpa-file si incumbent Mayor Hani Lacuna. So Kaya bukas nga. yata or bukas yung Sige po. kanilang schedule, no? Okay. Naman sa Manila, sa East Manila yung venue ng Comelec mga kababayan. Si Mayor Isko hindi ko pa Siya may hawak ng chairman ng kailan po OFW. yung filing nila sa group nila. Pero Alam mo, marami po nalulungkot silang na kaming mga OFW, pati yung mga for biktima ng mayor mga sa balikbayan boxes Nandun po na si incumbent pag Mayor hindi Hani nag-viral, Lacuna, si Mayor Isko, hindi priority. dating Mayor Isko, yun ang nakakalungkot, but we need to accept the reality. Pambato ng Totoo po yan. administrasyon, no, na Kaya parang Partido awa Federal nyo na. Mara Tamundong. Huwag nyo naman pong At, gamitin yung pangalang OFW. Dahil Parang yun unang-una, lang yung mga kayo dyan sa pangalan, Senado, kayo dyan sa pangalan, Congress, mga kababayan. magaling lang kayo Total pag na namatay si OFW. Anong ginagawa nyo pag namatay si OFW? Hearing agad sa Senado, hearing agad sa Congress para masabing may mga malasakit kayo sa OFW. Pero nung buhay si OFW, nasaan kayo? Tawag dyan, no, mga Diba? ibatihan, mga Ang kakapal naman na palitan. pagmumukha nyong gamitin yung Sir Carlo de OFW. Mesa, hello, Go shout ahead out po. kay Sir Carlo de Mesa. Yan ang Pwedeng ating pangalanan ng mga kaibigan since Wala akong listahan pero since 20 ano pa to eh, pwede ko pong 2019 yata. Ayan, shout out sa iyo Sir Carlo. Ayan, shout out Gusto na nyong rin sila Sir Rico. kahit kunti lang. Huwag naman Ma'am lahat. Lena Alina Nandito naman sa akin, good morning. Ayan. Like. Thank you po Sir Carlo de Mesa. Thank you so much po. Unang-una yung Blue Bridge. Lapat Sir. Company po yon, cargo company po yon na nasa Thank you so much Kuwait. po. namin kayo. Ganito na po ano yung katik yung papel ng mga OFW na nagko-complain po. Ilan na po doon ang nakaltas? Mayroon na po ba isa, tatlo na nagawa ng ating gobyerno? Siguro sa mga papel na yon aabot ng mga ipalagay na lang natin mga 5,000. Marami lang sila. Makapal po yung nakita namin sir na pinasa. Isa, dalawa, tatlo, apat, baka wala pang 10 ang nabawas. Kasi nga nakita namin nagdatingan. Hindi naman tayo nagsabi na big news. Yung pa nandito lang, no? Yung nakita lang natin dito Ano kasi po hindi yung pa naman to araw ng kampanya. Araw ng kampanya. Kilala kasi nila ako na tumutulong sa mga OFW. natin, no? Yun ang reason. At
dekada po akong tumutulong sa kahapon pala OFW. yung Since nag-file sila, no, 2011 pa lang, Yung nagpapayo na ako sa OFW hanggang ngayon. representative po ng Agri-Party List. Nung nasa abroad naman ako, ang priority naman natin noon is yung mga sinasaktan, hindi binibigyan ng DOP. Ayan. Ito natin Sa senatorial. Ako, simple lang solusyon ko rito, investigasyon. Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng Kongreso, at pinakahuli, tuldukan na wag na maulit ito. Yun lang, simple. Para hindi na po kawawa yung pinaghihirapan ng ating mga OFW. Maawa naman po sila sa mga OFW. Pero sir, kayo po ba, or yung may po ba kayo, may plano tumakbo sa... Actually, plano ko talaga OFW Assistance Party List, pero hindi lang po ako umabot. Kaya for this coming 2028 na lang siguro. So I have 3 years pa na asikasuhin ito, lahat ng mga dapat asikasuhin. Kung gusto nyo lang, pwede kong Kasi nalulungkot ako sa mga gumagamit ng pangalan ng OFW Maraming salamat ako na until now, anong kulay ko? totoo ba talaga silang OFW? May malasakit ba talaga sila sa OFW? O nagpapanggap lang sila para sa proteksyon? O para sa pangsarili nilang proteksyon? O kandidato. So, yun ang nakakalungkot doon na katotohanan. Okay na? Okay. Thank you, thank you. Mga kaibigan, mga